Okay guys, malapit ng eleksyon mula senatorial hanggang sa local, no? So para sa akin, mayroon akong pwede i-share sa inyo na mga ideya. Kahit ito ay tanggapin nyo sa hindi, basta gusto ko lang i-share sa inyo, no? Yun bang pagpili natin, hindi naman natin masabi na lahat ng tumakbo ay talagang serbisyo ang hinahanap, no? Pero kahit anong kanilang layunin, talagang pipili tayo, no? Hindi natin ikaila na ang kultura sa eleksyon sa Pilipinas ay talagang may bahid ng pera. Nasa inyo kung inyo yung tatanggapin, dahil sabi nga nila, buwisya ng taong bayan. Pero sa amin sa ANC, hindi pwede. Kapag ang isang ANC member ay nalamang tumanggap, kahit gaano man yan ka laki o kaliit, talagang matitiwalag siya, diba? So marami ng mga kapatid na tiwalag dahil dyan. So ang aming pagboto ay base sa aming doktrina. Baka magtatanong iba, bakit may tinatawag kayong black voting? Hindi yan black voting. Siguro sa definition nyo lang yan ay black voting, pero sa amin hindi yan black voting. Yan ay pagkakaisa. Ang talata naming ginamit yan o pinagbatayan ay yung nakasulat sa Corinto 1:10, lalo na kapag basahin nyo sa English. One mind and one judgment. So isang pag-iisip, isang paghatol. So paano magkaroon ng isang one mind at one judgment na marami, milyon ng membro ng ANC? So ang gagawin, isa ang magdesisyon para walang pagkabahabahagi o walang kampihan, diba? So ganyan. So ang nagdesisyon sa amin ay ang aming tagapamahalang pangkalahatan, para talagang matupad yung sinasabi ng Biblia na one judgment. Napatunayan na yan sa maraming eleksyon na talagang nagkaisa. Hindi naman sabi nating 100%, pero at least nasa 80 to 90% ng pagkaisa ng ANC, no? Dahil sa doktrina ng aming sinunod na one mind and one judgment. So para isa lang ang maghatol, so yun lang aming tagapamahalang pangkalahatan. Ano man ganyang hatol o desisyon, yan ay lubos naming igagalang at lubos na susundin. Kaya, pero tandaan niyo mga kaibigan, guys, hindi lang sa eleksyon nagkaisa ang ANC. Sa lahat ng aspektong pangrelihiyon, mga gawain sa iglesia, talagang nagkakaisa kami. Okay? So sana yung maintindihan ang aming stand. Lagi nating tandaan, base sa Article 3, Section 5, we have the freedom of religion. We have the freedom to practice our own religion. Okay? Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Follow for more.